Wow, ang sarap ng ulam mo. Oo nga. So, ito na nga ang ating lamesa. Wala ka sa taas. Uy! Ala! Pumunta sa taas. Kung sa totoosin talaga mga kapanalig, maraming tao, no, sa dami ba naman tao dito sa mundo na maraming hindi nakaka-appreciate sa mga ginagawa namin. Let's go! Yo, baba na ulit, baba na. Baba na ulit. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Yo, good morning everyone! So, nandito pa rin po kami sa Kapanalig at kasama ko si Kadede. Nagluluto po siya ng aming breakfast for today. Ay. Oo, kaming dalawa lang po dito dahil nga po yung iba nating mga kasama ay nag-uwian muna para mag-prepare para sa aming pag-akyat sa bundok mga kapanalig, no? At ayan, nag-iisip pa kami ng mga gagawin ngayong umaga nito. Ngayon po ay araw ng linggo mga kapanalig, so dapat kahapon ay uuwi ako, kaso nga lang hindi natuloy. Masarap pa yan, pre? Sarap yan. Diba prito na, sa halip na iulam na, hindi. Oo. Pa. Wow, ano ba yung ano niyan? Ano ba yung halo niyan? Isda. Oo, tapos ito, ano yung puti-puti na yan? Kamatis, labanos. Oo, kamatis at labanos. Yes, yung mga recipe ng Batanggin. Yun, si Kadede talaga makapanalig, masarap magluto eh. Kapag nag-ano to, mga gulay-gulay din. Aba, kasarap talaga mga kapanalig. Siya nga pala, dumating na yung in-order nating lamesa. Ito yung galing kay Sir Jerome Sardoma. So, ito yung table na sabi niyang bumili ako ulit. Ang naging problema lang dito, medyo magkaiba ng kulay mga kapanalig, pero pares naman siya ng design. Hindi ko masyadong napansin. Ano natin, unboxing natin, no? Ayan. Nung nakaraan ko pa to in order, tapos nung nakaraan pa to dumating. So, tingnan natin. Yun nga, si Sir Jerome, siya rin yung na bigay sa atin ng isang lamesa na to. Dahil pag may mga bisita nga, ang ginagamit kong lamesa dati yung kahoy. No? Tapos, yung isang malaki dating na lamesa na nandun sa baba ngayon. Pero dahil nga binigyan tayo ni Sir Jerome ng lamesa, nagagamit na natin siya sa pagkain, lalo na pag may mga bisita dito sa loob. Ito po yung nabili. Parehas lang po sila ng design. Ang naging problema yung kulay, medyo pumusyaw. At medyo may pagka-dark ng kaunti. Pero yung niya, yung tawag dito, yung laki at yung design, ayos naman. But parang Dapat ginawa na lang kulay pink. mink. Kasi hindi siya mabuksan. What happened? May sumabit ba? Uy! Yun! Okay. Yan. So, save lang. Okay. Alright. So, yung paggawa ng ating right of way, itutuloy na lang namin pagka balik namin dyan sa sa Banakaw ng mahal na araw para dire-diretso. Yung mga tropa natin na nag-uwian, babalik naman yung mga kapanalig, no? So kailangan lang talaga nilang umuwi para intindihin rin nila yung mga kailangan intindihin sa bawat pamilya. So, ito na nga ang ating lamesa. Maraming salamat. Yo. Yan! Maraming salamat ulit kay Sir Jerome. Tignan niyo yung kulay nito. Yan, medyo siya, may pagka-dark ng konti, no? Diba, ganyan binibinyagan. Oo, yan. Okay, binyagan. Ito medyo may pagkaano lang siya. May pagkamapusyaw. So, binyagan natin. Binyagan na yan. Wow, kainan na natin yan. Maganda to. Pag may mga handaan, pwede natin siya ilabas dyan ng diretso para hindi na tayo arkila. Nung nakaraan kasi, birthday ni Kautol at yung team Kahon pumunta dito. Umarkali pa kami ng
ng mga lamesa. So ngayon ito, magagamit na natin yan. Kung mga sakto-sakto lang yung mga bisita natin, pwede natin siyang magamit. Okay, maraming salamat ulit kay Sir Jerome. At eto, nung dati nga, pagkabili ko nito mga kapanalig tong lamesa na to, bumili naman ako ngayon sa SQY ng tawag dito ng upuan. Pero hindi ko iniisip na magkakapareha sila ng design. Tingnan nyo. Oh. Tapos pagka uwi ko, hindi ko na-notice na halos magkapareha sila. Tapos yung kulay. Ang inano ko lang talaga pala, I mean, yung kulay ay magkaparehas. Pero pagdating ko dito sa bahay, napansin ko, parehas din sila ng design. Kaya nagkataon na talagang compatible sila sa isa't isa. Ayan. Wow, ang sarap ng ulam oh. Sabi nga, bibigyan eh. Oo nga. Wow, thank you kay paring Kadede. Let's eat. Nakain tayo. Meron tayong sinabawan. Yes. Meron din tayong isda. Okay. Tara. Sawan. Chow-chowan. Tara. Talagang ano ngayon, ramdam na namin yung nyo. Ramdam na namin yung pag-alwa ng ng pag-akyat sa taas tsaka sa baba. Kasi pag may mga kailangan kaming gawin o bilhin, talagang mabilis na makakapanalo. Kahit sila utol, pag uuwi, kung merong mabigat na dala, hinahatid namin sa taas. Ay, ganun. Tara, kaon! Ay! Salamat, pre. Maraming salamat ulit kay paring Kadede. The best talaga si paring Kadede. At kami po ay kakain na. Malamig ang tubig. Yes. Ayoko nagugutom pa eh. Salamat pare ah. Magpakasal na kaya tayong dalawa? Minor de edad, hindi pwede. Underage. Underage. Kakain tayo. Alright. Ang ganda ng panahon ngayon. Mga lutong. Ano ba tawag sa luto na yan? Bisado. Gisado. Gimisay. Pag si pare Kadede mo, kung yung kasama mo, kung ano-ano rin yung mga matututunan mong luto eh. Marami akong alam na luto. May kasama yung pan eh. Ano? May kasama yung dating, nakatago pag hindi siya salitaan. Apoy dasal? Oo. Pero wala namang gayuwa to. Wala rin. Ang pabusog meron. Pampabusog meron. Alright. So, dalawa lang Kain kami po. ni parang Kadede. Maraming salamat kay parang Kadede sa pagsama sa akin dito. Dapat babiyahin na ako ng maaga kahapon. Medyo marami pang ikinliin din eh. Kailangan natin asikasuin. Ayan, pag nakapanibago talaga mga kapanalig pag yung mga ilang araw kayo na marami, yung laging maingay, tapos biglang minsan dalawa na lang kayo matitira, isa. Pero syempre, after naman ng mahal na araw, balik naman sila mga kapanalig. Para ituloy natin yung right of way. May mga materials pa na naman na natitira. So kailangan ubusin na natin yun. Kaya sa lahat ng nag-aabang ng aming content dun sa right of way, naman po, hintay-hintay lang. Kasi mag-ano muna tayo, mga masyal at mga manata muna tayo. Ang sarap ng luto ni Kadawdew. Nag-prepare ko na rin yung ibang sasama sa bundok. So may choices naman sila doon. Pwede silang matulog sa duyan, or kung may dala silang tent, pwede sila mag-tent. Kung wala silang tent, wala rin duyan, pwede naman maglatag doon. Kailangan matapang ka lang. Kasi syempre medyo nakakailang pag sa labas ka natutulog. Tapos nandun ka pa sa taas ng bundok at gubat yun mga kapatid. Hindi mo alam kung anong meron doon. Pero sana yan lang kasi kami natutulog lang din kami doon sa labas. May bubong naman. Alam ko naman sa mga nakasubaybay sa akin, excuse me po, alam nyo yung area kung saan mayroong bubong doon. Tapos yung bato na nilalatagan namin. Si Kadede alam yun, di ba? Oo, alam ko yun. Yung may bubong. Hindi mga santo. Tsaka sa mga natutulog ng wala silang tent, walang duyan, latag sa baba, magtakod na sila ng kumot para hindi sila makakita. Oo, kasi medyo... Yan Saka huwag kayo gapangan ng ahas. Kasi may ahas talaga dun eh. Noong nakaraan, sila Kapsulo mo nakakita ng ahas dun sa may Di ba ako nakakita ng pito? Tayo nga pala. Biyernes Santo. Nakakita ng ahas din dun sa may pinakabubong, mga kapanalig na gumagapang. Si Kadede may nakita din yung sabay-sabay na pitong ahas. Di ba niliit? Oo. Kaya delikado. Yun yung pinatay mo para yung malaki. Oo, yari ka. Tulog yun eh. Oo.
Tapos na kami kumain. Maraming salamat ulit sa masarap na luto ni Parang Dede. Yung ano, hindi mo naman makapansin na ano, magkaiba yung kulay niya. Huwag mo lang tititigan ng gusto. Tingnan nyo. Oh, di ba? Oh, nakita nyo ba? Oh, di ba hindi? Kaso na siya para hindi mapansin na magkapareho. Huwag mong pagtabihin. Oo nga, baka maghiwalay lang sila. Hindi magkatabi para sa pansin niya. Pero pare sila ng ano, ng design tsaka ng taas, yan. Kung baga talaga sa kulay lang medyo tayo nagka-problema. Isa ng company niyan kaya parang hindi. Sa bagay. Tsaka pag nilagyan ng sapin yan, hindi na makikita sa taas. Di ba? Tama. Galing mo. O ayos talaga isip mo. Siyempre. Yeah, so jujuwi muna si Kadede. Kuha muna ng damit mga kapanalig, no? Dahil hindi pa siya naliligo. Siyempre, kung naligo tayo, palit din ang damit. Yes. Pag tayo naligo, huwag natin isusuot yung hinubad natin. Ayan. Pero ako ginagawa ko yun, lalo na pag magtatrabaho lang. So, sinusuot ko lang ulit. Okay. Sige. Ingat ka, pre. Hindi ka na mahirapan. Nandiyan na yung motor sa baba. Alright. Ay, liligpit ko muna tong lamesa mga kapanalig, no? Maraming ulit salamat kay Sir Jerome. Napakalaking bagay ng lamesa na to. Para hindi tayo kakain kung saan saan. Kanya tulad niya pag may bisita. Meron tayong mailalabas. Yan, lagyan natin siya sa gilid ng lamesa. Yung mga tent dito, tsaka yung panapin mga kapanalig. Yung mga kaldero, nakwento ko na ba yun? No? Pinadala ko ng mga kapanalig kay Utol doon sa tricycle para pagdating namin doon, nandoon na. Nung pupunta kasi sila Utol, I mean yung nahikayat kasi Utol na umakyat every year, ganun na yung nagiging setup namin, no? Yung mga gamit, katulad ng mga lutuan, sila na yung magdadala. Pag sumasama kasi si Budang mga kapanalig, umuwi ako ng Nabota, sinusundo ko siya doon, tapos siya kami dumidiretso ng Banahaw. Or kung sasabay kami kay Cap Solomon, sa sasakyan, ganun yung ginagawa ko, umuwi ako ng Nabotas, tapos doon ako magagaling papuntang Banahaw. Sa ngayon kasi malilate si Cap ng pag-akyat, alam niyo naman pagkapitan, tapos mahal na araw, maraming ganap sa barangay, katulad ng mga nagpepenitensya, kailangan nandun siya, kailangan makita niya kung ano yung mga nangyayari, di ba? Kaya siguro mga Friday na yun makakaakyat ng bundok. Ganun kasi yung nagiging setup nung kanya-kanyang busy na yung mga tropa, mga kapanalig, may kanya-kanya ng buhay. Hindi na katulad dati nung mga kaibigan ko na sama-sama kaming umaakyat ng sabay-sabay. No, ngayon, kanya-kanya na. So, ang pinaka-active talaga sa Banahaw ngayon, si Gerald, mga kapanalig, yung tropa ko. No? Tsaka yung asawa niya, si Heidi Mendoza. So, talagang hindi kami uma-absent dyan sa Banahaw. So, share ko lang mga kapanalig, di ba nung nakaraan, medyo tumaas yung ating kuryente. No? Nagtaka lang ako ng konti. Ang iniisip ko na dahilan kaya tumaas dahil nagkaroon tayo ng mga maraming bisita nung mga nakaraan, tapos maraming rin nag-stay. So, yun ang naisip ko. Tapos, may nagsabi sa akin na baka yung heater din ay isa sa dahilan. Naisip ko na baka totoo kasi nung nakaraan, pag hindi namin siya ginagamit mga kapanalig, nakabukas lang siya. No? Hindi namin siya pinapatay dito. So, kung mayroong maliligo, nakabuhay lang na ganyan. Kasi ano lang yan, magkakaroon lang siya ng buhit na dalawa pag buhay pa din. Kaya magdamag siyang talagang laging bukas. So sabi ko sa mga kasama ko, pagkatapos nilang gamitin itong heater, i-off na lang nila mga kapanalig. No? Tingnan natin kung isa siya sa dahilan kung bakit tumaas yung ating kuryente. Kaya pag malamig lang talaga namin siya ginagamit, ngayong summer, sakto lang naman, kaya kaya naming maligo ng walang heater. Pero syempre, laking bagay nito, kaya maraming salamat po talaga kay Ka Mario. Marami nang nagdaan na malamig na umaga, na hapon o gabi, na talagang napaka-useful na itong binigay o niregalo sa atin ni Ka Mario. Kaya maraming salamat po ulit. Diba? Maalagaan namin ng maayos yan. Nung nakaraan niya, akala namin nasira. Kasi sabi ni Utol, hindi gumagana. Sa lakas siguro ng pressure ng tubig, sabi ni Utol, baka pinasok daw yung loob. Ano lang pala sa saksakan, medyo natanggal. Ibinalik namin ng maayos. So gumana na ulit, no? Napakalaking bagay ng ng heater dito sa Kampanalig. Pulutin muna natin yung mga basura na natitira dito sa labas. Woo!
pala. Doon na namin sinisigaan to. Nakwento ko na naman sa inyo, no? Yan. Wala ka sa taas. Uy! Ala! Pupunta sa taas. Ay. Sige, diyan ka muna. Wala lagi. Na ano na dun eh. Nasamped. Para sa ranggola lang ah. Mga bota tabi natin dito. Nakakamiss din yung mga tropa pag wala dito eh, no? Pag may kasama ka kahit paano may makakausap ka. Ngayong tayo na naman mag-isa dito at umuwi si Kadede, mga ibon at kuliglig na naman ang kausap natin mga kapanalig. Ayan o, nagkakantahan na naman sila kasabay ng video kay sa kapitbahay. Ang sira na yung pinto natin oh. Wala talang tatagal sa ano pag kahoy o kawayan yung nilagay natin. Ang plano ko dito pag dating ng araw, bakal na yung ano o gate na ipapagawa natin. Kumbaga dalawang poste na bakal, tapos syempre yung pinaka gate na bakal din. Tapos dito puro halaman na lang yan. Kahit dun sa taas ganun din plano ko mga kapanalig para pang matagalan. Hindi ko naman plano dito na maglagay ng mga bakod na sobrang harang na harang mga kapanalig, no. Kunyari maglalagay tayo ng mga bakod na mga bakal, no. Gusto ko lang yung mga ganyang halaman na medyo matatakpan lang tayo para may privacy tayo mga kapanalig. Tapos yung pinto natin or yung gate natin nga ay bakal. Kasi presko pag ang bakod ay halaman mga kapanalig, no. Maganda lang sa lugar na to mga kapanalig. Never pa ako nawalan dito ng kahit isang gamit o anumang appliances. Kahit nung araw na hindi pa buo yung bahay at wala pang bintana, iniiwan lang namin dito yung TV na ayan, nakabuyang-yang. Tapos eto, wala pa talaga siya kahit yung kahit kawayan lang yung nakalagay. Di ba alam nyo naman yun, gumawa kami ng grills. Walang nawawala ng hindi nawawala yung mga gamit dito. Kahit na kunyari 1 week kaming mawala dahil kung saan pupunta. Pagdating dito, kung ano yung iniwan namin, nandito pa rin yung mga kapanalig, no? Walang nagkulang. Marami nag-aalala rin kasi na dati na pag umalis kami, iniwan namin itong bahay na nakabuyang-yang nga. Baka raw mawala, baka sino-sino lang mga dumadaan. So wala naman. Ilang years na ako dito? 2 years mga kapanalig, no? So okay naman. Mabait ang tao at magaling makisama. So ang kailangan mo lang din ay pakisamahan sila mga kapanalig. Ganun lang naman sekreto. Mamayang hapon or bukas kung anong maisipan ko bago ako umuwi, yung mag-ano muna ako ng mga pwedeng dalhin sa Nabotas, no, yung mga pinadala ni Ma'am Analisa at saka ni Ate Analisa at saka si Ate Neri mga kapanalig. Katulad ng mga yung Colgate, sabon at kung ano-ano pa. Para ano naman, may mga pasalubong tayo doon. Ako kasi mga kapanalig pag nagta-travel, hindi ako mahilig mamili ng mga yung pasalubong na magarbo. Kunyari, di ba? Kunyari pupunta ka sa isang probinsya. Tapos hahanapin mo yung mga ano doon, yung mga uso na pagkain, tapos bibilin mo, ipapasalubong mo. Ako para sa akin lang, hindi ako nasanay na na magbigay ng pasalubong na napakadami, no? Kasi nahaselan ako magdala pa uwi. Kumbaga, nasanay na sa akin sila Dang doon, tsaka sila Papa pagdating ko. Kumbaga, sarili ko lang yung dala ko. Tapos, yun, umorder na lang ako ng mga pagkain at yung mga kailangan, ganun lang. Hindi ako yung palabit-bit mga kapanalig. Yan, so nalalapit na yung pagkakitya namin. Ang sure lang na talagang sasama, ito final na si Mike, si Jumong, si Pepe, hindi ko pa alam kung makakasama siya.
Sino si Kagrasa, hindi ko rin ako makakasama. Si ano, kasama to, si Kadede, mga kapanalig, no. Si Kuya Boy, hindi rin naman natin makaya yun dahil tuwing mahal na araw. Taong simbahan yun, mga kapanalig, no. Maraming ginagawa sa simbahan o doon sa lugar namin. Si Kuya Boy kasi alam niyo naman yan, taong simbahan yan. Kahit maloko yan o manginginom. Taong simbahan po yan si Kuya Boy. Ayan, mga kapanalig. Pinag-iisipan ko kung sakaling ako swertehin ulit at magkaroon ng budget. Ito, share ko lang mga kapanalig para meron tayong mapag-usapan. Pinag-iisipan ko kasi kung ano ba unahin ko, yung tiles, ayan, katulad niyan, or yung CR. Inisip ko kasi okay na yung CR namin mga kapanalig. I-develop pa namin, na-develop na namin yung sa baba. Konti na lang yung kulang doon. So pag naayos yun, okay na naman. Ang nagiging problema lang, talagang pag kailangan mo mag-CR ng hating gabi, kailangan mo pang lumabas at bababa ka pa doon sa hagdan, no? Pero okay naman, nagagamit naman at maganda naman yung banyo mga kapanalig. Kaya naisip ko na kung sakali, siguro tiles muna yung unahin ko para mas maganda yung loob ng bahay. Kasi puro naman kami lalaki dito wala namang matanda. Wala namang bata na kailangan pag mag-CR kailangan alalayan mo pa ng gusto, di ba? Kung may mga bisita nga lang na gano'n na sitwasyon, medyo mahihirapan, no? Pero kung kami lang, okay lang naman. Kasi ayun ang pinag-iisipan ko. Gusto ko kasi dito yung tiles na puti. May mga nakita kasi akong gano'n na design, no? Ayoko na ituloy yung dating sinasabi ko na parang cream. Gusto ko white talaga para talagang maluwag tignan. Medyo na ano na kasi yung ating mga panapin na babakbak na, tsaka yung mga likabok hindi talaga mawalis ng maayos dahil lumulusot na sa mga gilid-gilid. So hindi talaga maiwasan na ganyan dahil pag may mga maraming tao, bisita, alam niyo naman na linoleum lang yan. So nababakbak talaga siya mga kapanalig, no. Pero ngayon ang mahalaga kahit pa paano maaliwalas dahil sa linoleum na yan. Magano siguro to, mag 1 year na nailagay ko mga kapanalig. Mga panahon na papunta dito yung dalawa kong anak, no, si Raven at si Zero. Talagang pinilit ko na masapinan. Napakabilis lang ng panahon. Ngayon, mag-iisang taon na mga kapanalig, no. Yun na lang naman, share ko lang yan mga kapanalig para may makapag-usapan lang naman tayo ngayong umaga na to. Dahil ako nga lang mag-isa, so wala makakausap dito si Kadede, baka mamaya pa yun na bumalik. Ang sarap kasi sa ang sarap sa pakiramdam na merong maayos na sahig na tiles na kung magwalis-walis ka, talagang masisimot mo yung mga kalat na nasa paligid o nasa gilid-gilid. Pag ganito kasi medyo yan, parang napupunta lang siya sa singit-singit ng linoleum. Ako, nalak yung pinto. May sakit na yung doorknob na to. Pag minsan bigla lang nalalak, di ko alam kung meron bang multo dito sa loob Ito kasi minsan gumagano, kusang bubukas tapos kusang pumapasok. Masara. So naiintindihan ko naman yun kasi mahangin. Ay ngayon nalak, hindi ko naman nilak. Baka yun napindot ko lang. Wala kayang baka may kasama ako dito na Hindi, wag naman. Tukot ako yung sarili ko. Tingnan ko kung nakabukas yung bintana ko dito sa labas. Sana nakabukas. Kasi kung hindi, sisirain ko na naman yun mga kapanalig. Sana nakabukas. Naku, hindi rin. Aray. Ito kaya nakabukas. Ayun! Akitin ko na lang mamaya. Tignan nyo, napakabilis ng panahon mga kapanalig, mag-April na naman. Unti-unti na namang dumadaan yung yung mga okasyon kada buwan, no? Tapos magpapasko na naman mga kapanalig. Tatanda na naman tayo. Tsaka sikapin na natin after ng mga ginagawa dito sa right of way. Unti-unti ko na rin sikapin na magawa yung kwarto doon sa taas. So division lang naman ng kulang diyan mga kapanalig, no? Kasi dito sa baba, diyan nga ako nagkakwarto. Medyo Siyempre, hindi naman sa pag nagpapahinga ka tapos may mga biglang, hindi naman sa siyempre mangyayari naman yun, may mga biglang bisita na dadating, ang lapit lang naman kasi pagpasok mo, ito na yung kwarto. So, nadidinig mo agad dun sa loob, no, mga kapanalig. Tapos kung may mga dito, kung sakaling, kunyari may inuman, di ba? Tapos, ikaw gusto mo na magpahinga kasi ka na, okay ka na. Dinig mo pa rin yung yung kwentuhan doon. Sa akin wala namang problema yun mga kapanalig. Pero syempre mas masarap pa din niya pag nagpahinga ka na agad, okay na, no? So malapit kasi dito sa sa area na to. Kumbaga dito kami nagmi-meeting.
Yan, tapos pagpasok mo dito, dinig mo pa rin yung usapan nila mga kapanalig, no? Kaya ayun, kung sakaling okay na, sa taas mas okay kung merong mga bisita dito, tapos nasa taas ka, mas hindi ganong maingay mga kapanalig, no? At kumbaga mas may privacy ka dun sa taas, hindi agad nakarekta. Kumbaga kung gusto nila akong puntahan, aakit mo sila papunta dito, no? Aakit mo sila sa hagdan. Ito kasi pagpasok mo, ano na agad yun? Kapanalig! Ganun na agad, di ba? Lalo na nung time na may bahay pa ako sa Bukana mga kapanalig, alam nyo naman yun, no? Kung gaano kaliit yun, pintuan, tapos yun na yun. Meron yan taas, pero dinig na dinig mo pa rin yung katok na malakas eh. So wala kang reason na para sasabihin mo, kumakatok ka ba? Hindi ko narinig eh. Kasi sa liit ng bahay, talagang automatic madidinig mo siya mga kapanalig. Hindi katulad dito, kahit pa paano, malaki-laki yung space. Diba? Pag kung sakaling may mga katok-katok na minsan sa himbing ng tulog mo, hindi mo talaga maririnig mga kapanalig eh. No? Dahil medyo medyo malawak, tapos may mga pader-pader pang haharang, di ba? Katulad niyan. Ito tsaka kwarto na yan, di ba? Doon kasi pag sa pinto, rekta na agad, didinig mo na agad sa loob mga kapanalig. Pag kinalampag ka, talagang imposible na hindi mo marinig. Magdadahilan ka, sorry, hindi ko narinig or tulog ako eh. So tingin ko kahit anong himbing ng tulog mo, pag kinalampag ka doon sa sa pinto sa dati kong bahay sa Bukana, gising na gising ka. Ang dami pang natitira dito na yung mga pangmeryenda natin sa pagtatrabaho. Huwag naman sana ma-expired to. Kasi nga nung may mga nag-aano sa atin ng mga suporta, talagang dinadamihan natin yung bili ng pangmeryenda o tinapay. So ayan, may mga palaman pa dito, hindi pa siya nauubos sa dami. Kaya maraming salamat po talaga sa suporta ninyo sa Team Kapanalig. At sa suporta ninyo sa mga pang materyales, pang merienda, pang kain, lahat po yan talaga ay inilalagay natin sa pangkain mga kapanalig o kung pang materyales, binibili natin ng materyales, talagang tinilalaan natin lahat doon. Maraming salamat talaga sa nakakaintindi sa lahat ng nagsusuporta, sa mga nag-sponsors, kasi nabanggit ko nga, hindi talaga kakayanin sa araw-araw na nagtatrabaho kami dito. Yung budget ko na pang sarili, lagi kong ibibili ng pagkain ng pangkalahatan. Hindi ko po talaga kaya, yun ang totoo. Alam ko, maraming napataas ang kilay dahil sa mga trabaho nga naming mga vloggers. Hindi talaga mawawalan ng may mga nag-i-sponsor, may mga sumusuporta. Ayan, may mga nagbibigay talaga katulad nga niyan mga kapanalig. Marami. Aminado naman ako doon mga kapanalig. Yun lang kagandahan sa trabaho ko o trabaho namin, na kung gagalingan mo at magiging totoo ka lang sa mga taong nakakaharap mo, magugustuhan ka nila at mamahalin ka nila at willing ka nilang suportahan mga kapanalig. Katulad nga ng ito sa trabaho namin. Kaya ayan, maraming salamat po talaga. Na-appreciate po namin mga kapanalig yung mga tulong nyo at suporta ninyo mga kapanalig nyo. At alam ko na na-appreciate nyo rin naman ako kung ano yung mga ginagawa kong effort para makapaghatid po sa inyo ng mga masasayang video o kahit anong video pa yan. Kaya ayun, hindi ako nagsasawa na gumawa ng mga ganitong bagay sa pag-video or pag-vlog dahil nandiyan kayo mga kapanalig. Maraming salamat. Hanggat nandiyan kayo, patuloy lang tayo. Itong vlog kasi mga kapanalig, alam ko isa na to sa parang part na ng buhay ninyo. May mga taong parang kulang yung araw pag hindi nakakapanood ng vlog. Yung iba inuulit-ulit na lang pag hindi kami nakakapag-upload, ay ayan, parang naiinip sila. So nagiging parang part na ng buhay nila mga kapanalig. So araw-araw pag may upload, manonood, ganon. Marami akong nababasa na ganong comment, kaya nakakatuwa at nakakataba ng puso na itong ginagawa namin na kung ano-anong content ay may mga taong nakaka-appreciate din na hindi nababaliwala yung mga ginagawa namin. Kung sa totoosin talaga mga kapanalig, maraming tao sa dami ba naman tao dito sa mundo na maraming hindi nakaka-appreciate sa mga ginagawa namin, sa mga vloggers, mga nagbi-video, iniisip nila, ano bang mangyayari sa inyo dyan? Ano bang mapapala nyo dyan? Parang tanga lang naman kayo dyan, tapos puro kayo pa-vlog-vlog, pagtrabaho nga kayo ng seryoso. May mga comments silang ganun, hindi naman maiiwasan yun. Ganun yung komento nila, pero hindi nila alam na mga kapanalig,
na may maraming tao na talagang ano din, na umaasa din. Hindi, alam niyo yung word na umaasa na sana may video, sana may vlog. Kasi nga, naging part na nga ng buhay mga kapanalig, naging part na ng pagkagaling sa trabaho, pagod, gusto nilang manood, gusto nilang ma-relax. No? So, isa po kami sa nagiging dahilan para makalimutan ng mga ng mga viewers, no, yung mga sumusuporta sa amin yung problema nila pagkagaling nila ng trabaho at gusto nilang mag-relax. Marami ding mga yun nga, may sakit na talagang nawawala. Sa totoo yun mga kapanalig, yung may mga sakit na nawawala yung sakit dahil kakapanood sa amin, nalilibang. Kaya nakakatuwa kung talagang anuhin mo yung mga kwento ng bawat isa ng subscribers natin. Ay sino ba namang tatama rin o sino ba namang panghinaan ng loob pag ganun, 'di ba? Kumbaga itong vlogging mga kapanalig, hindi lang to pang sarili namin, sa totoo lang. No, nandun na tayo. Ginagawa namin 'to para syempre sa namin para sa sariling mga pangangailangan. Oo. Pero sa ngayon habang tumatagal, hindi na para sa amin eh. Para na sa mga taong umaasa rin sa mga videos namin mga kapanalig. Yung mga taong laging hinahanap kami, yung mga taong napapagaang namin yung loob nila pag nakapanood ng mga videos. Ganun 'yun mga kapanalig. Yun, sa una talaga pag nag-start ka ng ng vlogging, syempre hindi mo pa hindi mo pa maiisip o hindi mo pa mararamdaman. Kung para sa akin lang talaga gumagawa ko ng video para sa kasiyahan ko at para rin kumita ako, sa totoo lang mga kapanalig. Pero pag tagal ng panahon na unti-unti ka nang nagba-vlog, marami nang sumusuporta at kahit pa paano may mga nakakilala, nakakabuo ka na ng isang pamilya eh. Kumbaga nakakabuo ka na ng isang community, no? Doon mo ma-realize na ang vlogging ay hindi lang din pala basta-basta na pang sarili mo lang, kung hindi pang kalahatan, dahil habang tumatagal ay nakakabuo ka na ng isang pamilya diyan. Nandito na si Kadede, para may problema ako. Nalock. Wala? Oh, wala ako susi. Eh bukas yung bukas yung Yung susi dito, wala ba? wala ka ba diyan? Yung sa motor? Wala eh. Nandito na si pare, buti na lang. Ipapasa kita? Wala dyan. Bigyan natin ng idea yung mga taong nanonood kung paano sila makakapasok sa kwarto. Hindi yan yun. Testing mo nga. Wala, hindi yan. Sa bahay yan eh. Dito pare, bakit? Pasang ka dito sa ko. Sa balikat. Kaso mabigat pala to si Kadede. Nung nakaraan, sinipa ko yan eh. Kaya hindi yan bubukas pre, masisira lang yan. At yan po si Kadede na ibinabalik ang kanyang talento. Binabalik. Hindi yan matatanggal dyan. Pre, maniwala ka. Oo nga. Tulungan mo na lang ako dito. Dito kasi bukas yung bintana eh. Bigyan natin ng idea yung mga gusto umakyat. Hindi. Dito oh. Dito pala. Oo. Oo nga. Ako na lang kaya. Hawakan mo lang to. So para sa lahat. Uy, nakasarap tayo. So ayan, may magnanakaw! Magnanakaw! Kapanalig! Ano ba kasi yan? Paano ba to? Let's go! Yo! Baba na uli! Baba na! Baba na uli! Hop! Tara! Oh! Thank you. May magnanakaw! Dumating! May problema kasi dito sa doorknob. Minsan ko hindi na siya bumabalik sa Ayun oh. Palitan na yan, palitan na. Palitan na. Si paring Kadede hindi pala nakaligo oh. Oh, parang namasyal ka lang ah. Pili ko sana ko doon, kalabig sabi ko dito na may Wow! Oo nga malamig din dito sa taas eh. Pag dito, may heater. Ginagamit yung kuta. Oo, ang galing mo. Dito mayroon. Oo nga. Time check, 10:47 na mga kapanalig. At ayan, nandito pa rin kami ni Parang Kadede.
Pasensya na muna kayo dito sa ating content mga kapanalig no, na halos na nakipagkwentuhan lang ako sa inyo, nag-share lang ako ng mga nasa isip ko, nag-share lang ako ng mga nararamdaman ko at alam kong nakikinig naman kayo at nakatuto kayo dyan mga kapanalig habang nagkakape, nakahiga, nagtatrabaho, nagsasampay, ano ba ginagawa ng iba? Nag-aalaga ng bata, nagwawalis, Sa mga paligid. nagagama sa mga paligid, yung iba na piniplay lang yung aming video habang nakikinig, no, yung iba na nakikipag-away sa asawa nila pero nakabukas pa rin ng TV. Maraming salamat po sa pagtutok. Sa mga nasa trabaho, habang sila ay nagtatrabaho ay nakaplay lang sa mga laptop. Sa mga taong nagpe-play sa mga cellphone nila, maraming salamat po talaga sa suporta sa inyong lahat, no? Hindi ko na kayo may isa-isa dahil syempre ang dami nyo. Baka anong oras na tayo matapos pag inisa-isa ko pa kayo. Magpapaalam din muna ako mga kapanalig at abangan nyo na lang yung aking vlog sa pag-uwi sa Nabotas at pag-akyat doon sa Banahaw. Alam ko namang every year na lagi ko kayong kasama sa pag-akyat doon, no? At isasama ko rin kayo sa aking dasal pag tayo'y nakaakyat na doon. Sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng may problema, sana matapos yung problema nyo. At sa lahat ng may problema sa pera, At sa lahat yan. ng mga walang jowa. Sa lahat ng mga walang jowa, at sa mga naghahanap, sana lahat ng wish natin ay matupad. Ganun lang naman ang aking hinihiling sa taas ng bundok mga kapanalig tuwing ako'y umaakyat doon, no? Pang kalahatan din. Tsaka world peace. Dahil tayo ay nagkakagera na ngayon. So tumataas na ang gasolina, tumataas na ang bilihin, kung ano-ano na ang nagtataasan mga kapanalig, pero ang mga sahod ay mababa pa rin. Kaya dapat sabay-sabay natin pag-pray na matapos ng crisis na yan. Tama. Oo, kasi maraming na naapektuhan ng mga driver na hindi na makabiyahe. Maraming dahil sa gasolina. Ayun, nakachat ko nga si Dang, galing sila sa mall. Halos lahat ng bilihin mga kapanalig ay nagtataas na. Kaya tayo ay mag-ready rin at magdasal. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Sabay-sabay tayong manalig at magtiwala. Lahat yan ay magiging ayos din. Alright? So magpapaalam muna ako mga kapanalig. Maraming salamat sa pag-subscribe. Bye! Bye-bye!